Lumaki sa marangyang buhay si Rafael. Ito ay dahil parehong politiko sa kanilang lugar ang kanyang mga magulang. Ang lahat ng gusto niya noong bata siya ay kanyang nakukuha, gaya ng mamahaling damit, sapatos at branded na laruan. Naranasan niya rin noong bata pa siya na magkaroon ng kwarto na napupuno ng sangkatutak ng mga laruan. Kaya tuwing maglilinis ang kanyang yaya, inaayos nito ang mga laruan niya. At sa murang edad, madalas niyang pagalitan ang matanda sa tuwing pinapakialaman nito ang mga gamit niya. Namumura pa nga niya ito at nakakuha pa niya itong tadyakan. Dahil dito, hindi ito nakatiis at nag-resign na sa trabaho. Natutunan ni Rafael ang magmura sa tuwing nag-aaway ang mga magulang dahil sa pambababae ng ama. Kumbaga napulot niya lang ito at ginagaya niya. Hanggang sa lumipas ang maraming panahon at nakapagtapos na nga ng pag-aaral ang binata. At dahil busy sa kani-kanilang tungkulin ng ama't ina, "Wala ba kayong paggalang sa akin ha? At sa tuwing darating ako rito, hindi niyo ako mabate? What kind of employees you are? Are you all stupid?" Galit niyang tanong sa mga ito. Agad namang nagsalita ang isang attendant at magalang na nagpaliwanag sa kanya. "Good morning po sir. Pasensya na po Pare-pareho po kasi kami abala rito sir. Sa sobrang busy po namin ay hindi namin kayo kagad napansin." Pero sa halip na tanggapin niya ang pagpapaumanhin ng empleyadong ito, ay napikon siya rito. "Hoy! Hindi ko gusto yung tabas ng dila mo Ano maganda sa umaga At wala akong pakialam kung nakakaabala man ako sa inyo. Basta sa oras na dumating ang sasakyan ko rito, magbigay-pugay kayo. Tandaan nyo, mayaman ako. At higit sa lahat ay boss nyo ko. Samantalang kayo ay mga pobre at patay gutom. Kaalis na nga dito. Mga bastos pa rin na hard ng agency. Tandaan nyo sa oras na inulit nyo pa to, sisiguraduhin kong sisante na kayong lahat sa akin." Sambit ni Rafael at sabay pasok na sa kanyang kotse at pinaharurot ito. Hindi na siya dumiretso pa sa ibang gas station dahil ayaw niyang masira lamang ang kanyang araw. At sa halip ay nagpunta na lang siya ng beach upang doon magliwaliw. Mabuti na lamang, lagi siyang may baon na extra na damit kaya't hindi niya na problema ang pagpapalit nito. Tamang-tama naman dahil magandang beach ang napuntahan niya. Maraming puno ng niyog sa pampang. Pino ang buhangin at may malakristal na tubig at higit sa lahat, maganda ang panahon. Hindi malamig at hindi rin naman mainit. Guminhawa nga ang katawan niya sa pagbababad sa tubig alat. Hanggang hapon lamang siya roon at dahil dumayo siya sa probinsya, gabi na siya nakauwi sa kanila. Pero hindi niya inaasahan ang pagsalubong sa kanya ng ina na si Ma'am Zenaida. "Kaya na dumaan ako sa agency natin. Nalaman ko na meron raw nagsumbong na isang attendant doon. Sinusungitan mo raw yung mga empleyado. Bakit mo naman ginawa yun, anak? You must treat the employees right." Dahil sa nalaman, biglang kumulo ang ulo ni Rafael. Dumagdag pa na pinagsasabihan pa siya ng kanyang ina. Ang agency nga pala ay family business nila. At sino naman yung loko-lokong nagsumbong sa'yo? Dapat lang naman silang pagsungitan dahil di sila gumagalang sa akin. The best na yun nangyayari. Sa tuwing bumibisita ako sa bawat station, wala man lang sa akin bumabate. Parang di nila ako amo. Reklamo ni Rafael. "Oh, of course, because they're busy. And that's it. At dapat sa tuwing humaharap ka sa kanila, nakangiti ka. At hindi na kasi mangot na gaya ng ginagawa mo ngayon. And perhaps you're scaring them away." Dahil sa sinabi ng kanyang ina, ay lalo lamang siyang napikon. "Ano po bang ibig mong sabihin, ma? Pangit ba ako kaya sila natatakot at di bumabate? Baka likas na talaga sa kanila ang pagiging bastos. Sabihan mo na lang sila, ma, para naman may magtrabaho pang iba sa gas station natin." Makahulog ang sambit ni Rafael at tinalikuran na si Ma'am Zenaida. Tinawag pa siya nito, ngunit tuloy-tuloy na siyang pumasok sa kwarto at doon ay nagkulong. Kinabukasan, sa muli niyang pagbisita sa gas station, kinumpronta niya si Ted na siya nagbigay ng rason kahapon kung bakit hindi siya agad nila napapansin. "Hoy, ikaw, payatot! Ikaw ba yung nagsumbong sa agency namin ng kung ano-ano? Nagrereklamo ka na sinusungitan ko kayo, ha?" Sambit ni Rafael habang dinuduro-duro ito at kinukwelyohan. "Mali po kayo ng bintang, sir. Hindi po ako yun. Pagkatapos ko po sa trabaho, dumediretso na ako sa bahay para magpahinga. Tuwing sweldo lang naman po ako nakakapunta ng agency. Baka sa kabilang gas station po yung nagrereklamo." "Okay, siguro nga. Dahil mga bastos rin yung mga yun Lahat na nagtatrabaho sa akin, mga bastos. Pero tinatanong kita, karekla-reklamo ba ang ugali ko, ha?" Tanong niya rito. "Yung nagsusumbong. Mawawalan kayo ng trabaho. At hindi lang yan. Dahil gagawin ko miserable ang mga buhay nyo. Mga ampas lupa kayo at patay gutom." Sambit ni Rafael hanggang sa sumakay na siya sa magarang sasakyan niya na Toyota Supra MK4.
Dumaan siya sa kabila pang mga gas station na hawak niya. At ganoon rin ang pagbabanta niya sa mga empleyado roon. Kaya't sa sumunod pa na mga araw, wala nang nakakarating na sumbong o reklamo sa kanyang ama at ina. Kahit busy kasi ang mga ito sa buhay politika, hindi nila nakakalimutan na kamustahin ang kalagayan ng agency. Maski sa pagpapatakbo niya sa gas station, ay hindi nila pinalalagpas. Siyempre, puro magagandang balita ang sinasabi niya sa mga magulang. Binabanggit niya sa mga ito na mataas ang seal sa gasolinahan na totoo naman talaga. Pero hindi niya lang nakakwento ang ginagawa niyang pagsusungit o pananakit sa empleyado. At dahil baka bawiin sa kanya ang hawak niyang negosyo. Isang umaga, habang nakababad sa swimming pool si Rafael sa kanilang tahanan, meron silang naging bisita. Pinapasok ito ng kanilang kasambahay. Mula sa tarangkahan, tanaw na tanaw niya ang kagandahan ng bisitang ito. Sa suot nitong bulaklaking blusa at sa amo ng mukha, hindi mapagkakaila ni Rafael na mistisa ang kagandahan nito. Pinatuloy ito ng kasambahay nila sa salas at sa tingin niya ay kakausapin ito ng kanyang mga magulang na noon ay kapwa wala sa City Hall dahil holiday ng araw na yun. Kaya naman kahit gusto pa niyang magbabad, umahon na siya. Nagpatuyo siya ng katawan at nagtapis. Tumuloy siya sa salas para makiusosyo. Nang masilayan siya ng kanyang ama na si Sir Fidel, pinakilala nito ang babae sa kanya. Ayon dito, Melissa ang pangalan nito at nag-a-apply bilang cashier. Gawa ng holiday noon at sarado ang agency, sa bahay na lang ipinagpatuloy ang interview. Dapat yung HR ang gagawa nito at dahil nga walang pasok, silang mag-asawa na mismo ang nag-interview sa dalaga. Ganun ba pa? Pero wala na tayong bakante para sa cashier Kukuha ba tayo ng karagdagan? Usisa niya rito. Meron pang bakante. Kahapon meron dumiretso sa agency at nag-file ng marital leave. Kaya siya na muna ang hali. At sa oras na mga anak na yung isa nating empleyado at bumalik sa trabaho, meron pa naman akong pinapatay yung isa pang gas station sa kabilang lugar. At doon may lilipat si Melissa. Maliwanag ba? Napatango na lamang si Rafael sa paalala ng ama. Binati naman siya ni Melissa at ninitian ng buong tamis. Hindi niya may paliwanag kung bakit hindi niya magawang masungitan ng babae. At sa halip, ay ginantihan niya rin ito ng ngiti. Galit siya sa mga mahihirap at hampas lupa na gaya ng mga nagtatrabaho sa kanila. Pero pagdating kay Melissa, sa tingin niya ay parang mahihiya pa siya na pagsabihan nito sa oras na magtatrabaho na ito sa kanya. Ewan ba niya, ngunit sa tingin niya, ay baka nahulog na siya agad sa babaeng ito sa unang tingin pa lamang. Kaya't natanong pa niya sa ama kung talaga bang hard na ito. Pero ang ina niya ang sumagot. Oo anak, hard na siya. Kaya ikaw, huwag mong pagsinguitin si Melissa. Mabilis siyang tumugon. Hindi ma. At bakit ka naman pagsusungitan ng isang napakagandang babaeng gaya niya? Nako, maraming salamat po sir. Mahinghing pahayag ni Melissa. Kinindatan nito ni Rafael at pagkatapos, dumiretso na siya sa gilid upang makapagsuot ng damit. Pero nang makiga na siya, ay dito niya napagtanto na hindi dapat siya mahulog sa pobreng gaya ni Melissa. Dapat sa mayayaman lang rin na gaya niya, para naman may pakinabang rin sa kanilang pamilya ang kanyang mapapangasawa. Ipinangako ni Rafael sa kanyang sarili na sa oras na magtrabaho na si Melissa sa kanya, ay tataratuhin niya rin ito kagaya ng ibang empleyado. Ngunit nang maging cashier na ito, ay hindi niya nagawa ang kanyang naging pangako sa sarili. At sa halip, ang madalas niya lang sungita na si Ted dahil madalas niya itong mahuling kakwentuhan ni Melissa. Kapag nangyayari yon, hinahatak niya si Ted at inuutusan na kargahan ng gasolina ang sasakyan ng mga customer. Hoy, ikaw lalaki ka! Namumuro ka na! Nagtatrabaho yung tao, dinadaldal mo pa. Samantalang ang daming pang gagawin. Kung walang customer, magwalis ka sa kapaligiran ha. Minsan may tayo pa ng aso akong nakikita sa tabi Kakaya naman sa mga customer. Bulyaw niya sa binata. Pasensya na po sir, hindi na po mauulit. Opo, gagawin ko po yun. Magalang na tugon ni Ted. Dapat lang. Dahil kapag inulit mo pa ang pagdadaldal kay Melissa at sa oras na maaktuhan kita, tanggal ka na sa trabaho. At wala ka pang matatanggap na separation pay. Pagbabanta pa niya rito. Pagkatapos ay tinulak niya ito bilang hudyat na gawin na nito ang mga gawain. Pinagtitinginan na siya ng mga jeepney driver na nakapila sa kanyang gasolinahan. Pero wala siyang pakialam kung ano man ang iisipin ng mga ito. Ang paniniwala niya kasi ay amo siya at obligado siyang pangaralan ng bawat empleyadong nakakagawa ng pagkakamali, kahit below the belt na ang kanyang ginagawa. Medyo masakit ang ulo ni Rafael ng sandaling iyon, kaya't napagpasya niyang umuwi na lamang. Pero bago siya sumakay sa kotse, natanaw niya si Melissa na nakatitig sa kanya. At mababakas sa anyo nito
na parang dismayado ito sa kanyang inasta kanina. Subalit hindi niya na lang ito pinansin. Kung ma-turn off man si Melissa, gagawa na lang siya ng paraan para mapalapit ito ng lubusan sa kanya. Sa sumunod na araw, sinubukan niyang magbait-baitan sa mga empleyado niya. Si Ted pa nga ay hindi niya na muna pina-overtime. Ang kanyang rason ay upang makapagpahinga ito. Pero ang totoo, ginagawa niya ito upang ipakita kay Melissa na kunwari may concern siya kay Ted. Upang di nito isipin na isa siyang malupit na amo gaya ng natuklasan nito noong nakaraan. Pinilit niyang makibagay sa lahat ng attendant roon at pati na rin kay Melissa. Pero sa kabilang gas station, ganun pa rin ang kanyang pag-uugali. Pinagsusungitan pa rin niya ang mga ito. Samantalang kanila Melissa ay nagpapaka-plastic siya kahit sa loob man lang ng 2 linggo sapagkat meron siyang binabalak. Hanggang sa isang hapon, natapos na ang duty ni Melissa at meron na itong karelyebo. Kaya't nagtungo si Rafael sa gas station at natsambahan niyang naglalakad ang dalaga patungo sa terminal ng bus. Subalit binusinahan niya ito kaya naman napahinto ito sa paglalakad. Binuksan niya ang bintana ng kotse at tinanong si Melissa kahit alam niya naman ang magiging sagot nito. Melissa, uuwi ka na ba? Napangiti naman ito nang makita siya. Opo sir, para makapagpahinga na rin. Grabe napagod po kasi ako sa trabaho. Ang dami nagpapagasolina kanina kaya tumulong na rin ako. Alam kong kasama rin talaga sa trabaho mo ang pagiging gas station attendant. Pero dapat mag-stick ka na lang sa isang trabaho. At yun na yung pagiging cashier mo. Pahayag ni Rafael. Pero baka mapagalitan po ako nila mama at sir . Sa oras na yun lang po ang gagawin ko. Ako nang bahala kanila mama at papa. Ako yung boss mo, kaya sa akin ka makinig. Hayaan mo na yung mga attendant sa paggawa ng kanilang tungkulin. Anyway, ihatid na kita sa inyo. Saan ka man nakatira? Teka, gusto mo bang dumaan muna tayo sa Starbucks? Dahil sa kanyang pagyayaya, nayaya sa kanya si Melissa. Pero kinumbinsi niya ito na mag-Starbucks muna sila, sapagkat may importante siyang sasabihin rito. Kaya naman sa uli, sumama ito sa kanya. Siya na ang mismong nag-order ng ice americano at blueberry cake, at sa table sila nakapag-usap. Sir, ano nga po pala yung sasabihin mo sa akin? Tanong ni Melissa. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Rafael. Noong una kitang makita, I fell in love with you. Hindi ko may paliwanag . Pero dito ko napatunayan na totoo yung love at first sight. Naramdaman ko yun sa'yo. I hope you give me a chance to court you. Oo, tama ka nang narinig, Melissa. Gusto kitang ligawan. Pwede ba? Medyo kabado pa niyang tanong rito, sabay higop ng kape. Nakita naman niya sa mukha ng dalaga na nabigla ito at hindi makapaniwala sa kanyang ipinagtapat. Kaya't matagal ito bago makapagsalita. Dahil dito, inulit ni Rafael ang tanong, kaya't dito na napilitang sumagot si Melissa. Sigurado po ba kayo, sir? Liligawan niyo po talaga ako? Nakakahiya naman po kung sakaling maging tayo. Ano nang sasabihin sa akin ng mga magulang mo na tinitingalang mayor at vice mayor sa inyong lugar? Baka sabihin nila na mapagsamantala ako at pera lang ang habol ko sa'yo. Napailing si Rafael. Huwag mo na akong ipo at tawagin Sir Melissa. Rafael na lang ang itawag mo sa akin. Kung yan ang nagbibigay sa'yo ng pag-aaninlangan, huwag mo nang isipin yun. Buhay ko to. At nasa tamang edad na rin ako. Kaya kung sino man ang pipiliin kong mahalin, labas na rin ang parents ko. Handa ako silang kalabanin kung sakaling tumutol sila sa relasyon natin. Ang gusto ko lang na marinig sa'yo, tatanggapin mo ba ang panliligaw ko? Dahil kung sasagutin mo ko at pipiliing maging boyfriend, hindi lang ikaw ang giging Rafael. Sapagkat oo o hindi lamang ang gusto niyang marinig mula kay Melissa. Pero agad naman siyang napangiti nang mapagtanto niya na hindi na siya nito tinatawag na sir. Ibig sabihin ay hindi na ito naiilang sa kanya at may posibilidad na papayagan siya nitong manligaw. Mukhang malaki rin ang tsansang sasagutin siya nito at magiging sila balang araw. Matapos nilang magkape sa Starbucks, inabutan pa niya ng pera si Melissa. Sinusubukan niyang silawin ito sa kanyang kayamanan. Para saan to, Rafael? Napakalaki nito . Natutuwang tanong nito sa kanya. Wala lang. Para naman may panggastos ka sa araw-araw. Tanggapin mo na yan. Sige ka. Kapag hindi mo yun tinanggap, tatanggalin kita sa trabaho. Hindi. Biro lang. Pagbibiro pa niya rito habang tumatawa. Pilit namang binabalik ni Melissa ang perang binigay niya dahil sa nahihiya ito.
Pero kinumbinsi niya ito na tanggapin na iyon at isipin na tulong na lamang niya ito sa kanya. Kaya naman sa uli ay tinanggap ito ni Melissa at inilagay niya na sa bag. Makaraan nito ay niyaya na ni Rafael si Melissa na sumakay sa kanyang kotse para maihatid na ito sa kanila. Makalipas ang 1 oras na pagbiyahe, dito natuklasan ni Rafael na malayo-layo pala ang lugar nito. Pero at least, naihatid niya ito ng maayos. Nasilayan niya naman kung gaano kaliit ang pamamahay ng dalaga. Napapailing na lamang siya habang nagmamaneho pabalik sa kanila. Hindi niya sukat akalain na iibig siya sa isang pobre na gaya ni Melissa. Dito niya napagtanto na mahirap palang mahulog sa isang tao. Dahil hindi tinitingnan ng puso ang estado ng taong minamahal mo. Samantala, pag-uwi ng bahay, nausisa siya ng kanyang ina kung saan siya nagpunta. Ayon raw kasi sa bodyguard ng kanyang ama, nakita raw siya nito kanina na may kasama sa kotse na isang babae. Hindi lang raw nito namukhaan kung sino yun. Kaya naman ang sagot ni Rafael ay dating kaklase niya yun sa college. Nakasabay niya lang ito sa gym at nagbagad ng loob siya na ihatid ito sa kanilang tahanan. Mabuti na lang ay gumana sa ina ang paliwanag niya kahit na pawang kasinungalingan lamang ito. Alam niya kasi na kahit magaan ang loob ng mga magulang niya kay Melissa, hindi ito boto kung sakaling maging sila. Ang gusto kasi ng ama't ina niya na mapapangasawa niya ay yung may sinasabi rin ng pamilya. Para naman may mapapakinabangan rin ng mga ito. Sa sumunod pa na mga araw, ganoon na palagi ang ginagawa ni Rafael kay Melissa. Hinahatid niya palagi ito sa bahay para hindi na ito mamasahe pa. At kahit wala pa naman itong nababanggit na pwede na siyang manligaw, ay ginagawa niya yun. Pinaparamdam niya talaga ang concern niya para kay Melissa. Pero dumating ang isang pagkakataon na hindi inaasahan. Hapon na ulit kaya't ihatid niya na sana si Melissa sa kanila. Ngunit nasilayan ni Rafael sina Melissa at Ted na magka-holding hands at tila ba sabay pa silang uuwi. Makikita rin sa mga ito na sweet sila sa isa't isa. Kaya naman nilapitan niya si Ted upang ito'y kumprontahin. Bakit mo kahawak kami sa Melissa ha? Di mo ba alam na nililigawan ko yan? Bigla siyang sinagot ni Ted. Girlfriend ko na po siya sir. At hindi ko po alam na nililigawan niyo po pala siya. Totoo ba yun Melissa? Pero sa totoo lang po sir, gusto na rin namin ipagtapat sa inyo ang tungkol sa amin. Nagulat ang mga empleyado at maging si Melissa nang pagsusuntokin ni Rafael si Ted hanggang sa mabuwal ito sa lupa. Umawat naman si Melissa at galit na galit ito sa kanya. Tama na sir. Wala naman po akong sinabi na ligawan mo ako, di ba? Ikaw lang yung nagpupumilit na ihatid ako sa amin. Hindi naman kita pwedeng tanggihan dahil boss kita. At sino ba naman ako para gawin yun, di ba? Empleyado lang ako rito at sunod-sunuran lang sa gusto mo. Alam ko nagbabait-baitan ka lang para magpa-impress sa akin. At para malaman mo, marunong ang kumilatis ng tao kung sino ang totoo sa hindi. At alam ko nagkukunwari ka lang sa mga pinapakita mo. Kumbaga, pakitang tao ka lang. At yung pera mo, ibabalik ko na sa'yo dahil hindi ko pa naman yung ginagastos eh. Huwag mo lang sasaktan yung boyfriend ko. Dahil kahit mahirap lang siya, mabuting tao naman siya. Hindi katulad mo na masungit na nga, barumbado pa. At dahil sa nabanggit ng dalaga, naghari ang puot at selos sa kanyang dibdib na siyang nag-udyok upang magdilim ang kanyang paningin. Dinukot niya ang baril at pinaputukan sa balikat si Ted. Pumalahaw ang daing ng binata habang sa po ang nagdurugong sugat. Huli na nang mapagtanto ni Rafael na nakagawa siya ng mabigat na kasalanan na maaaring ikasadlak niya sa bilangguan. Marami pa namang nakasaksi sa trahedyang iyon. Ang mga empleyado niya, si Melissa na umiiyak ng sandaling iyon, at ang mga driver na nagpapakarga ng gasolina. Kaya naman agad siyang tumakas. Sumakay siya ng kotse at pinaharurot ito. Pupunta siya sa malayong probinsya kung saan ay walang makakilala sa kanya. Pero sa paglipas ng ilang araw, nakonsensya siya sa kanyang nagawa kaya't lumantad na rin siya. Mabuti na lang, napiyansa na pala ng kanyang mga magulang ang kaso niya sa pagbaril kay Ted at sa pananakit rito. Napagamot na rin ang binata at sagot rin ito ng kanyang ama't ina. Naibalik na rin raw ni Melissa ang perang ibinigay niya rito. At tama ang sinabi ng dalaga, walang nabawasan rito kahit na isang kusing. Buhay itong naibalik sa kanyang pamilya. Ang kwento ni Ma'am Zenaida sa kanya, napakiusapan nila ang pamilya ni Ted na patawarin siya sa kanyang nagawa. Pumayag naman ang pamilya nito pero sa isang kondisyon. Pababain raw siya sa pwesto bilang may-ari ng mga gasolinahan na siya namang tinupad ng mag-asawa. May pinagtapat pa ang ama't ina sa kanya na labis-labis niyang ikinagimbal. Ampon lang raw siya ng mga ito. Baog kasi si Ma'am Zenaida.
Samantalang anak naman siya ng dating empleyado nila sa agency na matapos makapanganak ay namatay dahil hindi nito kinaya ang pagluwal sa kanya. Kaya't kinupkup na lamang siya ng mga ito. At ang paalala pa ni Mang Fidel sa kanya ay huwag siyang umastang mayabang, mapagmaliit sa kapwa at masama ang budhi dahil hindi magbabago ang katotohanan na ampon lamang siya. Pero pinapatawad na siya ng kanyang kinagis ng mga magulang. Inaamin ng dalawa na maging sila ay meron ding pagkakamali sa kapwa dahil naging matapobre sila. Ang pakiusap lang ng mag-asawa ay magbago na siya at huwag nang uulitin iyon. Ayon sa ama, pansamantalang babawiin muna nila ang katungkulan niya sa negosyo bilang pagpapakita ng katuparan sa kondisyon ng mga magulang ni Ted. Pero kalaunan ay ibabalik rin sa kanya ang property. Kailangan niya munang magpalamig. Hindi naman gaanong napakinggan ni Rafael ang mga paliwanag sa kanya tungkol sa negosyo. Ang rumekta lang kasi sa pandinig niya ay ang katotohanan na ampon lamang siya. Kaya pala hindi niya kamukha ang mga ito. Marami ring nagtutukso sa kanya noon, na gaya ng mga kaklase niya sa kolehiyo, na baka siya ay ampon lamang at napulot lang sa basurahan dahil hindi niya hawig ang kanyang mga magulang. May katotohanan pala ito. Dito niya napagtanto ang mga pagkakamali niya sa nakagisnang magulang. Kaya't buong sisi siyang umiiyak habang nagsasabi, Patawarin niyo akong palaging sakit ng ulo na lang ang binibigay ko sa inyo. Nasira ko patuloy yung pangalan niyo bilang politiko dahil sa kapangasan ko. Maraming salamat po sa pagpapalaki sa akin kahit hindi niyo ako kadugo. Tinatanong ko yun ng isang malaking utang na loob. Pero sana ay mapatawad niyo na po ako. Bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon para ituwid ang pagkakamali ko. Pero kung hindi niyo na ako mapapatawad, ay ayos lang. Aalis na po ako sa bahay nito. Nang walang dalang kayamanan na galing sa inyo. Ito pa yung susi ng kotse ko, ma. Sambit ni Rafael, sabay abot nito kay Ma'am Zenaida. Nanginginig pa ang kamay niya dahil patuloy siyang humihikbi at naghahari ang emosyon. Pupunta na sana siya sa silid para mag-alsabalutan nang magsalita ang kanyang ina. Saan ka pupunta, anak? Pinunasan muna ni Rafael ang mga luha bago siya sumagot. Magpapakalayo-layo ako, ma. Para mabura na ang kahiyan na dala ko sa inyo. Titira na lang ako sa ilalim ng tulay ng mag-isa. Pero biglang lumapit ang lumuluhang si Ma'am Zenaida at siya'y mahigpit na niyakap. Kahit ampun ka lang namin, anak. Mahal na mahal ka naman namin ng papa mo. Ipinagtapat lang namin sa iyo ang katotohanan at sinabi lang rin namin ang mga nagawa mong hindi maganda. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi ka na namin mahal. Kaya naman gumanti na rin siya ng yakap rito habang patuloy na umiiyak. Lumapit na rin ang kanyang ama upang ipakita nito ang pagmamahal sa kanya at nauwi ito sa group hug. Magmula nito, nangako si Rafael sa sarili na magbabago na siya. Sinimulan niya nga ito sa sumunod na araw dahil personal siyang humingi ng tawad kay Ted. Ang rason niya ay nagawa niya lang iyon sa matinding selos dahil sa labis na pagmamahal kay Melissa. Pero tanggap niya na ang kabiguan, kahit gaano pa ito kasakit sa dibdib. Naging mapagpatawad naman si Ted at nabanggit nito na naiintindihan niya si Rafael at wala na iyon sa kanya. Kaya naman kinamayan niya ang binata at niyakap ito. Ibinulong pa niya ang bilin niya dito na mahalin at alagaan si Melissa na ipinapangako naman ni Ted sa kanya. Sa gasolinahan pa rin naman nagtatrabaho si Melissa at Ted. At sa paglipas ng isang taon ay ibinalik na ng kanyang mga magulang ang negosyong gasolinahan sa kanya. Naging mabuti na ang pakikitungo niya sa mga empleyado. Giningitian niya na ang mga ito at kinakausap ng mahinahon. Kaya't nadagdagan ng respeto sa kanya ng mga ito. Nilakihan niya na rin ang sinasahod ng mga attendant at mga cashier. Hinahayaan niya na rin na magkwentuhan sa tuwing papatak ang break time sina Melissa at Ted. Kahit na ikadurog pa ng kanyang puso ang mga nakikitang paglalambingan ng mga ito. Pero kahit ganito, ay maligaya pa rin siya dahil napatawad siya ni Ted sa nagawa niyang kasalanan dito. At isa pa ay nakakamove on na rin siya kahit papaano. Kaya nga may bago na siyang nililigawan. Isa itong napakaganda at sikat na singer sa buong bansa. Napamahal na rin siya rito, kaya't hindi niya tinitigilan ng panliligaw. Tingin pa nga niya ay malapit na siya nitong sagutin sa kanilang lugar. Mura lang rin ang halaga ng gasolina, kaya mas maraming tumatangkilik sa mga gas station niya. At katunayan, may balak siyang magpatayo ng isa pang branch sa kabilang lugar dahil patuloy na lumalago ang negosyong ito. Samantala, hindi na hinanap pa ni Rafael ang tunay na ama dahil nalaman niya sa mga magulang na iniwan pala nito ang tunay niyang ina. Ibig sabihin ay wala rin pala itong pakialam sa kanya. Kaya't hindi na mahalaga sa kanya kung sino man ang tunay niyang tatay.
dahil meron namang siyang nakagisnang ama't ina na patuloy na nagmamahal sa kanya.